My Ipon Diary, episode number 2. Goal of this Ipon Diary. Learn pa more. The reason you cannot do it is because you do not know. Alam mo bang napakahirap gawin ng isang bagay kapag hindi mo siya alam? Pero kung natutunan mo na siya, ito ay nagiging simple at madali. Ganon din sa pag-iipon. Mahirap lang yan sa umpisa. Pero once na natutunan mo na, ito ay magiging simple at madali. Apply pa more. It is not how much you learn, but how much you apply. Kahit ang dami mo nang alam, pero kung hindi mo pa nagagawa ang iyong natututunan, sinasayang mo lang dahil hindi mo siya nagamit. The moment you learn, dapat ay apply mo ito agad sa buhay mo. Share pa more. The greatest joy that you can experience is to see your loved ones become financially successful. Di ba mas masarap kung sabay-sabay at sama-sama? Mahirap kung ikaw lang ang nag-i-enjoy. Imagine mo ikaw lang ang may ipon pero sila wala. Pero sila ay problematic at stressed. Imagine mo na nabibili mo ang gusto mo ng cash pero sila ay lubog sa utang dahil walang ipon. I'll repeat. And remember to learn, apply, and share ang lahat ng natutunan mo sa librong ito. Follow this simple ipon principle at sigurado ako na magiging successful ka na sa iyong gagawing pag-iipon. May ipon realization. Ano ang mga nangyayari na naging sobrang galante ka at ikaw pa ang nauubusan? Mas mabuting matawag na kuripot na may ipon kaysa matawag na galante pero sa utang ay baon. Bakit mas madaling mag-ipon ng taba kaysa pera? Nakatatawang isipin pero may katotohanan din. Minsan kung ano pa ang ayaw mong ipunin tulad ng taba at bilbil, yun pa ang naiipon mo nang walang ka-effort. Pero pagdating sa usaping pera, nahihirapan ka at madalas na nabibigo kahit nagaano mo pa kagustuhang mag-ipon. Pero bakit nga ba napakahirap mag-ipon ng pera? Bago natin pag-usapan ang tamang pamamaraan kung paano ka makakaipon, pag-usapan muna natin kung bakit may mga taong hirap na hirap makaipon. Na-experience mo na ba ito? Excited ka dati mag-umpisa ng iyong pag-iipon. Nakikita mo na siyang unti-unting dumadami. Then fast forward, ano ang nagiging ending? Bigla na lang ito nauubos at naglalaho na parang bula. Naranasan mo na rin ba ito? Sa tagal-tagal kong pagbibigay ng mga sessions about money, ito ang aking nadiskubre kung bakit nabibigo ang iba na makapag-ipon. Number 1, walang plano. Huwag mag-ipon kung walang plano. Ilang beses ka na ring nagsimula, nauuwi sa wala, dahil wala kang plano. Kung hindi mo ito nilagyan ng plano, chances are, hindi mo ito makukuha. Ang pag-iipon ay magiging bara-bara dahil nga nakadepende lang sa mood mo. Paano kung hindi mo na-feel mag-ipon? E di wala ka nang itatabi. Paano naman kung feel mo ay gumastos? E di ubos ang iyong ipon. Gets mo? Hindi pwedeng walang plan. Now, once you set the plan and think about it, pwede ka nang mag-move on. Number 2, walang paninindigan. Huwag mag-ipon kung hindi buo ang loob. Dapat desidido ka. Dapat may disiplina ka. Dapat ay may paninindigan ka. Kahit anong mangyari, walang galaw ng ipon. Tandaan, hindi ito pang short term. Ito ay gagamitin mo for your future. Number 3, walang priority. Huwag mag-ipon na walang priority. Prioritize your savings. Kung hindi mo ito inuuna, maniwala ka, ni pisong duling walang matitira sa ipon mo. Bakit mas madaling mag-ipon ng taba kaysa pera? Ang tanong, dapat ka bang mawala ng pag-asa kung maraming beses ka nang nabibigo na mag-ipon? Ang sagot, hindi lahat. Hindi, lahat tayo ay nakararanas na mabigo.
pero hindi ito dahilan para hindi mo ito ulit subukan. Huwag mawawalan ng pag-asa. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi, at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Kung tutuusin, hindi naman talaga mahirap mag-ipon. Nahihirapan ka lang kasi hindi pa sapat ang iyong kaalaman tungkol sa mga tamang paraan ng pagtitipid at paggastos ng iyong pera. Good news! Alam mo ba na mas madali kang makapag-ipon kung meron kang magiging gabay na laging nandyan sa tabi mo at nakahandang laging magpaalala. Siya ang magbibigay sa iyo ng payo upang malaman ang mga kailangan at hindi mo kailangan gawin para magtagumpay ka sa iyong ipon challenge. Ngayon ay abot kamay muna ang iyong ipon goals dahil ay tulong ng librong ito. Wala ka nang dapat ipag-alala dahil gagabayan kita para makapag-set ng tamang goal sa pag-iipon. Tuturuan kita ng mga tamang tips para makapanindigan ka sa ginagawa mong pag-iipon at itatama natin ang priority mo sa buhay para makamit ang pangarap na ipon na iyong inaasam-asam. So ready ka na bang mag-ipon ng limpak-limpak na salapi? Kailangan mo nang maging isang ipunaryo. Ang tanong, ano ba ang isang ipunaryo? Ano ang mga bagay na mangyayari sa iyo kung saan nang dalhin sa pagkain at hindi na nakapag-iipon? Pera ang dapat na iniipon, hindi bilbil. Ano ang ipunaryo? Ano ba ang isang ipunaryo? Okay, ito yung number 4 na. Hanggang number 4 po tayo. Ano ba ang isang ipunaryo? Ito yung taong matipid at hindi maluho. Taong kuripot pero hindi madamo. Taong wais at hindi waldas. Taong hindi lang ngayon ang iniisip, kundi pati ang kanyang kinabukasan. Taong maunlad dahil maabilidad. Taong may pangarap at hindi puro pasarap. Taong may disiplina at hindi puro luho ang inuuna. Taong nag-iipon dahil naniniwala siyang kaya niyang umasenso pagdating ng panahon. Taong sumusunod sa FB, YouTube at social media ni Chinkitan at sinishare sa friends ang mga natututunan. Yun po yung mga katangian ng isang taong ipunaryo. Kung marunong po tayong mag-ipon, sigurado po na mararating natin kung ano man yung gusto natin sa ating buhay, maging ito man po ay mga matatawag na sinasabing luho daw, pero kung kaya naman natin, hindi po luho yun. Yun ang ibig sabihin po na financially free na tayo. Kaya natin magbakasyon kahit kailan kung gusto natin, and at the same time, kumikita tayo. Kaya mapapansin natin ang mga mayayaman, hindi na tinatawag nilang luho yan. Yun ay reward na sa sarili nila. Yung talagang na-meet na nila no kanilang financial freedom na kailangan po natin, lalo tayo mga security personnel. Kaya po meron pa akong episode kung paano makapag-ipon, kung tinuturuan tayo pagdating sa mga trabaho natin na maging matatag, maging maayos, maging magaling. How much more hindi natin palaguin ang sarili nating kaalaman tungo sa usaping pananalapi. Dahil sabi ko nga tayo mga security na andito tayo sa larangan ng puro negosyo, dapat pag-alis natin sa trabaho nating ito dahil ang binabantayan natin mga business, bakit hindi tayo natututo kung ano yung ginagawa ng mga boss natin, ng mga client natin, ng mga visitors natin na umaga pa lang na andyan na despite meron na sila. So yun dapat po ang maging sandigan natin. Kaya nga po paano tayo magsimula, mag-ipon po tayo. So yung susunod na episode po, isusunod ko na po sa mga susunod na araw. At maraming salamat po and have a blessed day po sa ating lahat.